Pang-apat na beses na nag-trigger yung music box. I go first. The building was built approximately in 1940 during World War II for American soldiers. It is also believed that the Bareilles Cebu was one of the Japanese strongholds to revolt against American and Filipino soldiers. Now join us to find out what mystery surrounds this allegedly haunted military hospital. Sa pagbungad pa lang sa pinto nitong abandonadong military hospital, ay makikita natin mga ka-hunters na sobrang luma. Makikita ang bakas ng kalumaan sa mga pader at pati na rin dito sa mga hagdanan. At habang papunta kami sa second floor kasama si Brother Espen, isang German na ghost hunter na pumunta lang dito sa Cebu upang makipag-collaborate sa atin. At habang papasok kami dito, ay in-advise ko ang aking mga kasama na hinaan o i-lower ang mga flashlights. Lower your light. Kaya napasabi ako sa kanila na lower your light para din sa aming seguridad kasi hindi kami taga dito. Baka kasi may mga tao sa labas at makita kami at kami ay mapagtripan. So delikado. So ngayon mga hunters, nagsaset up na kami ng mga equipments na dala ni Espen galing Germany. Yan. Nagsimula na sila Espen at Denver na iset up ang mga kagamitan. At dito ay makikilala natin ang mga kagamitan na dala ni Espen. Ghost hunters often use electromagnetic field detectors, such as ammeters, to monitor changes in the surrounding electromagnetic environment. These detectors are designed to measure the strength and frequency of electromagnetic fields, which can then be analyzed for anomalies. Malakas ang fluctuation ng mga ilaw sa EMF ni Esben, kaya sinubukan niya itong i-communicate. EMF K2, yeah, together with temperature. Yeah. Now I record the dating, the dates. Nare-record niya yung data from to the SD card. Okay. Yes. So masasave all evidence from this equipment is on the SD card. Save yung mga record or data dyan sa SD card. So yun mga ka-hunter, si Esben, may ginagamit siya na, what is that, brother? Hot and cool. Tinitingnan ni Esben kung meron ba siyang makita na
sa thermal scanner na to na pormang tao o may magpormang pula sa thermal scanner niya. Habang abala kami ni Esben sa pag-investigate, bigla kaming merong narinig na parang merong naglalakad. What's that? Kunin mo. Tara lang. May narinig kami dito na parang naglalakad o lumagatok. Hindi kaya ito na ang simula ng kanilang pagpaparamdam. Sabayan natin si Esben, mga canters, na baka may makuha yung thermal scanner niya. Kontakt bitte, hallo. Bist du hier? Hallo? Now here? Nagsimula na si Esben na i-communicate itong nakikita niya sa kanyang thermal camera. Dahil nakita niya na merong kakaiba na nakikita ang kanyang thermal camera. Bigla itong nag-iba ng temperatura. May kita dito na normal lang at kulay asul ang nakikita ng thermal camera. Ngunit sa mababang parte ng screen, kung makikita ninyo, itong kulay dilaw na parang magiging pula na. So you are getting also photos, right? Yes, there is hot surface. At dito ay iniwan ko muna si Esben upang kami ay makapag-split exploration. I-explore muna natin itong mga kwarto dito. Ito guys, parang CR. Tapos may nakasulat na yan. Tingnan nyo, sobrang luma na ng pintuan na to. Sobrang bigat ng nararamdaman ko dito. Mabigat yung pakiramdam ko. Tapos, may mga kamay na may dugo. Tingnan nyo. Ano kaya to? Bakit may dugo dyan? Dugo ba yan? Dugo nga. Ito ba? Ikaw na. So may kwarto doon na hindi mabuksan. So na lang natin buksan. Balik tayo doon sa taas. So mamaya, tingnan natin yung setup ni Esben na equipment. Tsaka may gagamitin din tayong mga equipments. So naka-on na yung naglagay tayo ng EMF pump dito. In ghost hunting, an EMF pump is a device that emits electromagnetic fields, often with the belief that it can provide spirits with energy to manifest or communicate. Oh, my name is Glenn.
Hallo, mein Name ist Sven. Ich bin anwesend hier. Hallo. Schönen guten Abend. So, nagsasalita si Espen ng German. Kino-communicate niya. Pero mamaya, mag-ano din tayo, mag-spirit box session din tayo. At dito, habang nakaplay yung spirit box, ay bigla na lang itong lumabas yung aking pangalan. Isang boses ng lalaki na parang binanggit ang aking pangalan. Pakinggan ninyong mabuti. Yes. Hindi kaya isa na ito sa mga sundalo na nasawi dati dito? Ist hier jemand im Haus? Ist hier everyone in the house? Agnes. Good evening, Agnes. Agnes, bist du hier? Yes. Sven. Wer? Ja, Sven. Wo bist du? Wo bist du denn? Tinatanong ni Esben kung sino ba ang spirito ang nandito pa sa loob ng gusaling ito. At ang sagot nito ay Agnes. Hallo? Wo bist du? Unten oder oben? Where are you now? Agnes. Here or on the side? Tila ba parang masaya yung boses na lumalabas sa spirit box ni Esben at parang itong masaya ring nakikipagkwentuhan. Kontakt bitte. Habang nag-spirit box sila dito, session spirit box, nag-deploy naman tayo dito ng music box. Nilagay natin dito. Ang music box is meron siyang motion sensor dyan. Pag merong dumaan dyan, pag merong dumaan dito, gaya nito, tapos matitrigger yung music box. Yan. At habang inaabangan ko na mag-trigger yung music box, ito ang nangyari. Yung music box nag-trigger. Music box on. It was triggered. So inayaan ko lang muna yung music box. Kung mapapansin nyo, yung music box ay nag-turn off na. Ngunit, ito na naman ang kasunod na nangyari. Look, yung music box, tumunog na naman. Triggered. Yung music box ay harap-harapan itong nag-trigger habang ang aking camera ay nakatutok lang doon sa may hagdanan. So kayong mga ka-hunters, ano yung komento ninyo dito? Please comment down below. Pang-apat na beses na nag-trigger yung music box. Nasa harap ko lang yung music box, tinan nyo. Diyan yung music box. Ilagay natin dito. Mga ka-hunters, pakatutukan ang part 2 ng video na ito. At meron pang mga bagong equipments na aming ipapakilala sa inyo. At dito lang yan mapapanood sa Cebu Ghost Hunter. Maraming salamat mga ka-hunters sa inyong pagsubaybay at sa pagtapos ng video na ito. Maraming salamat po.